Balikan natin ang ulat tungkol sa El Nino. Sa buong bansa, Mindanao ang may pinakamaraming probinsyang lubhang apektado ng El Nino. Ayon po yan sa Pag-asa. Sa iba pang lalawigan sa bansa, marami na ring pananim ang natutuyo at nagkukulang na rin ang supply ng tubig. Taong 2014, nagsimula ang mga babala at paalala ng Pag-asa kaugnay sa El Nino. Sa taong yun kasi, napansin na rin ng mga International Climate Prediction Agency ang pag-init ng dagat. Kaya noon pa lang, naglabas na ang Pag-asa ng El Nino Watch Bulletins. Bukod sa pag-abiso sa mga ahensya ng gobyerno, may isinagawa ring mga El Nino Awareness Caravan ang Pag-asa. Isa sa mga pinuntahan ng ahensya ang Kidapawan City sa Cotabato. Ito raw ay matapos makatanggap ng liham ang Pag-asa galing sa alkalde ng Kidapawan na nagtatanong kung anong magiging epekto ng El Nino sa kanilang lugar. Sabi raw ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, handa na ang El Nino mitigation projects nila. Kaya't kampante raw ang Pag-asa na lubos na napaghandaan ng Kidapawan ang epekto ng El Nino. I think aware din na din po during that time ang North Cotabato dahil as early as September, humingi po sila ng advisory sa amin through letters. So ibig sabihin po, alam na rin ng local government. Pero tila hindi sapat ang mga paghahandang ito. Maraming magsasaka ang labis na apektado ng El Nino sa Mindanao. Ang panawagan ng ilan para sa ayuda, nauwi pa sa karahasan. Sa UP Maguindanao, nahihirapan naman ang mga residente sa supply ng tubig. Maging sa ilang lugar sa Visayas, problema ang tubig. Sa Cebu City, malapit nang maubos ang supply ng tubig sa Buhisan Dam ayon sa Metropolitan Cebu Water District. Isa ang Buhisan Dam sa mga pinagmumula ng tubig na isinusupply sa lungsod. Kung magkukulang ang tubig, posible raw magpatupad ng water supply rotation ang MCWD. Isa naman sa mga lugar sa Luzon na lubhang apektado ng tagtuyot ang Bacara, Ilocos Norte. Kabi-kabila na ang perwisyo ng El Nino pero hanggang ngayon, hinihintay pa rin ng Department of Agriculture ang 2.1 billion pesos na pondo para sa El Nino mitigation projects. Sabi ni Undersecretary Emerson Palad, may mga ipinatutupad naman silang mga proyekto para maibsan ang epekto ng matinding tagtuyot gaya ng cloud seeding operation, water impounding at paggamit ng hybrid rice. Pero ang pondo para sa mga ito mula sa regular budget ng ahensya, kaya wala raw matatawag na El Nino Fund. Nagagamit na rin ng DA ang Quick Reaction Fund na mahigit 50 million pesos na aprobado sa ilalim ng isang memorandum ng DBM. Pero mas marami raw sana ang mga proyekto kung may dagdag na pondo. Paliwanag naman ng DBM noong isang buwan dahil daw nasa first quarter pa lang ng taon, hindi pa raw matutukoy kung alin sa savings ng gobyerno ang pwedeng ilaan para sa El Nino. Ayon sa Pag-asa, 38 probinsya, karamihan sa Mindanao, ang inaasahang makararanas ng tagtuyot. Tatagal daw ito ng 3 buwan o higit pa kung saan 60% ang mababawas sa rainfall. Sa ngayon, 20 probinsya na sa Mindanao ang nakararanas ng tagtuyot, 3 sa Visayas at 7 naman sa Luzon. Posible pang dumami ang mga apektadong lugar dahil hindi pa raw tapos ang monitoring ng Pag-asa. May normal na pagdating ng onset ng rainy season, that would mean second half of May to first half of June, but still may mga lugar pa rin na may kakulangan sa tubig or tubig ulan.